Hmm. ko ito sa law school, I will perhaps tell him, Iho, nakadaan ka ba sa kolehiyo? Opo. Nakadaan ka pala? Oo. Doon sa philosophy mo, nakadaan ka ba ng logic? Iho. Tatanungin ko siya, opo. Parang logical fallacy ito. Ang proof mo na si PRRD ang may-ari ng helicopter at saka eroplano kasi according to you, ay mas madalas pa siyang gumagamit kaysa sa true owner. Meron ka bang ebidensya, Iho, na ang true owner ay si Pastor Apulo si Kibuloy? Oh, meron ka bang ano dyan? Yun ang ebidensya. Meron ka bang video? Meron ka bang testimonial evidence na mag-prove talaga? You will prove the causal link between your allegation and your what you call this accusation. Yun nga problema. Ha? Dalawang uniform men, di umano itong dalawa. Hindi abogado eh. Kaya nga sila titi. Oo, tanga. Di ba? Bihirang logic yun. Tama naman sinasabi ni Attorney Torion. Yun po ang kinakailangan, Iho. Kaya sunod, bago ka mag-attend na aking klase, review ka muna ng logic, ha? Review ka muna para magkaintindihan tayo. At isa pa, attorney, yung sabi na ang KOGC daw walang kapasiting bumili ng mga gamit na yun. Matanong nga kita, Tore, ano pala ang mga parameters mo at basehanan mo sa isang tao, isang agency or isang entity na may kapasidad siyang ganyan. Ano ang parameters na ginamit mo? At sino kang sa amin na wala kaming capacity? Huwag mo kaming ipantay sa standard mo. Kung ang standard mo ganon, huwag mo kaming ipantay doon, kayo ni Trillanes. Nagkasundo pa yung dalawa. Alam mo, kumpleto na kayo? Isama nyo si Gadon. Bagay sa inyong dalawa. Titi plus Gadon. Ay, patayin na. Most wanted nga. At a time, most wanted po yan sa mga pulis. Diba? Yan ang kinuha nilang testigo. Nakikita nyo yung sinasabi ko po sa inyo na ang laki ng problema ng bansa natin. Why? We have leaders na ganito. Basta lang maidiin si Sara, kukuha sila ng scammer. Kukuha sila ng kidnapper. Kukuha sila ng most wanted. Bakit? Just to protect themselves. Tatamaan sila kay Sara. Ganyan ang leaders natin. Ang problema natin, ang layo na natin sa katotohanan. Always remember this. The more tayong lumayo sa katotohanan, the more tayo magkakaroon ng problema. And look at the Philippines now. Let me repeat that. Tingnan po ninyo ang Pilipinas ngayon. Ang layo natin sa katotohanan. Kaya nakikita ko rin ang layo pa ng Pilipinas sa pag-asenso. Until maayos natin at dumikit tayo sa truth. Sabi nga, the truth will set us free. Ang totoo ay totoo regardless. Isipin mo, kikikilan si Chavit, pupuntahan siya sa bahay may armas. Ano yung kikil? Meron daw patungkol kay Pinoy, nabanggit si Pinoy, hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ni Chavit doon. Pero pumunta sa bahay, nanghihingi ng pera, may armas. O, di pinaghuhuli. Kikil yun. Ako, that's how I see it. Ano pupunta ka rito sa bahay, hingin mo akong pera, may dala-dala kayo, ang dadami yung dalang armas? Ano ibig mo sabihin nun? Protection money. Ganun yun eh. Diba? I don't know kung ano ibig sabihin ni Chavit doon. Kaya pinaghuhuli niya. Kasi pinagkikikil siya. Yan. Nakakatawa po. Itong testigo nilang Madriaga, maganda nga mag-appear sa Senate at matanong. Kasi hindi nila pinayagang matanong. And I doubt kung palalabasin nila, palulutangin nila sa Senate yan. Kasi pag natanong yan, magkakapilipilipit talaga ang dila niyan. Next po. Meron akong ipapakita sa inyo na tila bugok. Parang bugok ang pag-iisip, no? But anyway, kayo po humusga.
kung ito bang kanilang ginagawa or kanilang sinasabi, tama or talagang wala na. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na ang layo na natin sa katotohanan. O tingnan po natin itong mama na ito, ha. Hmm. Ay nawala, saglit. Ayan, tingnan ninyo. Si Bongbong Marcos namimigay ng bigas. Bigas ba ito? Oo, 10 kilos ba yun, eh. Di ko basta anyway parang bigas, nakasako. Namimigay ng bigas kay Manny Pacquiao. Tingnan po ninyo, ang una niyang ginanito, ha, ang una niyang dinalaw si Lenny, tapos si Isko, tapos si Pacquiao, 'di ba? Yung mga dati niyang nakalaban sa pagkapresidente, 'yan ang mga dinadalaw niya ngayon. Binobola, kinukuha ang amor. In short, pinapakita niya na maayos siya. 'Pag kayo ay nalaglag sa patibong na ganyan, katangan niyo na lang. Hindi, totoo 'yan. Eto si Bongbong Marcos ay tila parang, sa likod ay gumagawa ng another unit team. Pero unity gangsters, gangsta type. Yung tipong magbibigay, hindi nga lang pera pero, "O sige ito ay para sa inyong siyudad." Hmm. Pero pera ng taong bayan 'yan. Kaya gangstas type, lagay. Ayan. Lagay na mukhang legal. Hmm. Hindi 'yan para sa bayan. Hindi ko alam kung nabigyan sila or what. Hindi ko na sila wala naman tayong ebidensya patungkol diyan, so hindi natin masasabi. Ang masasabi lang po natin, ginawa niya na po kay Sara yang ganyang unit team at nakita niyo kung paano trinaydor si Sara. Ngayon kung mauuto kayo sa ganyang style, talagang masasabi ko medyo may problema sa pag-iisip ninyo. Okey lang kung tatanggapin niyo 'yan para sa inyong, siyudad, ayos lang walang problema. Pero kung magpapabola ka diyan, ha, or magiging running mate or tatakbo kayo diyan or ay unit team kayo, ha, mag-iingat kayo sa mamanto. Yung ginawa kay Sara na pinalibing pa yung tatay niya sa libingan ng bayani, yung nagbalik sa puwesto sa mga Marcos na pagkatagal-tagal ay hindi sila makapuwesto as president, binalik and yet ginawa kay Sara, kayo pa. So kung merong binibigay sa inyo, tanggapin niyo lang. Pero hindi naman siguro kayo tanga para magpauto. Habang lantaran na po ang ebidensya ng pambubudol nito, 'di ba? Sabi nga, "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me." Kasi kahit hindi kayo nauto ngayon, pero nakita niyo kung paano nito trinaydor si Sara, tapos papauto kayo. Ewan ko sa inyo. Ito pa. Eto, mainit na usapin, ha? Isa pa. Tingnan niyo kung sino ang nasa katinuan. Ganyan po ang administrasyon ngayon. Kasi hindi po ibig sabihin, matalino ako or what. Kaya lang ang layo na po talaga natin sa katotohanan, 'Pag binabaluktot mo ang tama, magmumukha ka talagang tanga kahit hindi ka tanga. Tingnan po ninyo, ano sabi ni Tito Soto, "Sa akin ang forthwith means the following day." Kay Chis Escudero, ang sabi niya, "Forthwith without unnecessary delay, but within reasonable time depending on circumstances." Sa madaling salita, kay Chis, hindi mo dapat dinidelay ang forthwith, ang ibig sabihin. Pero hindi mo rin mamadaliin na to the point na masisira na po yung, due process. Yung dapat nasa legal ka. Abogado 'to si Chis, Oh. Anong sabi ng Supreme Court? Ito nakita ko lang 'tong post na ito,
ang ganda ng pagkakahimay niya, based on the Supreme Court interpretation, Cheese is more correct. Hmm. Tito Soto emphasized his experience as a long-serving senator in explaining his position. He even insisted na siya ang dapat paniwalaan at hindi ang Supreme Court. Wow! From One Ball University, alam mo ba para ka maging Supreme Court, isa kang justice ng Supreme Court, ang utak mo niyan ang talas. Coming from you. Coming from a noontime show, mas ikaw ang dapat paniwalaan because he is the only senator who has been elected 5 times. Dahil daw matagal siyang senador. Siya lang ang kaisa-isang senador na elected 5 times. Alam nyo, wala po sa experience. Yan yung sinasabi ko eh. Ha? Ang katotohanan, katotohanan. Ha? Hindi mo pwedeng baluktutin yan. Regardless kung sino ka pa, gaano ka katagal. Ba? Bibigyan kitang halimbawa. Halimbawa, ikaw ay matagal ng engineer. At si Chis Escudero ay walang alam sa building. Example lang to example. Sabi ni Tito Soto, kahit tumalong ka sa 10th floor, since ako gumawa ng building, mapoprotektahan ka. Si Chis naniniwala na pag tumalong ka sa 10th floor, patay ka. Ang sinasabi ni Tito Soto, marami namang nalaglag na sa first floor or kung saan man ng mga tao niya na hindi naman namatay. Regardless kung 15 years, 20 years, 30 years ka ng engineer, pag tumalong ka sa 10th floor, patay ka. Sinong tama? Si Chis o si Tito Soto? Kasi ang katotohanan, hindi mo maiiwasan yan. Kahit sino ka pa. Ang totoo. Alam mo, naalala ko yung kwento, no? Maikwento ko lang saglit. Okay lang ba? Kwento natin saglit. Kasi po ako yung nag-handle ng banda. So, manager po ako ng banda before, no, bago ako dito nagpunta sa vlogging. Manager po ako ng banda at nagpupunta kami sa iba't ibang bansa. Ngayon, nung kami ay hindi ko maalala kung nasa Malaysia kami that time. Nagtalo yung yung bahista ko at saka yung gitarista. Sinita nung bahista ko yung gitarista, sabi niya, "Sintonado yung ginagawa mo, mali yun, eto key doon, eto key." Ang sagot nung gitarista ko, sabi niya, "Sino ka ba? Ang tagal ko ng gitarista. Kailan ka lang naging bahista? Pangalawa, nakailang biyahe ka na ba?" Ang ibig sabihin sa banda ng biyahe is yung, kasi yun parang, accomplishment yun. Nakailang biyahe ka na, it means nakailang punta ka na sa ibang bansa para tumugtog. Yun po yung term na yun. Nakailang biyahe ka na ba? Sagot nung bahista ko, 2. Ako naka-15 na. Bata ka pa, te. Huwag mo akong turuan kung anong tamang tono. Tama ba siya? Ganyan yung explanation ni Tito Soto. Kung sintonado ka, sintonado ka. Regardless kung South Border ka pa o Boyz II Men ka pa. Example pag nasintonado ka sa tone na yun, sintonado ka. Tama po ba o tamang-tama? Ganito kasi yung yabang nito si Tito Soto. Parang siya ang pinakamatagal na senador, hindi siya, mas magaling pa siya sa Supreme Court. Mali naman talaga. Nagigets nyo? Wala po sa tagal yan. Nasa katotohanan yan. Panglima, the risk and danger when an arrogant comedian imposes his own interpretation of legal terms. Kaya nga may abogado ini-interpret ang batas.
may isang komedyante, ini-interpret ang batas. Kanino ka maniniwala? Pinanigan na ng korte yung interpretasyon ng lawyer. I-insist mo pa. Ay, naku. These are the leaders we have. Kaya nga naman, God bless the Philippines. Ang layo pa natin, no? Ang layo ng katinuan sa bansa ng Pilipinas kasi ang layo natin sa katotohanan. Ito po, pag-usapan natin, ha. Kasi po, hinamon po itong si Trillanes at saka si Torre. Okay? So, para hindi tayo medyo natatagalan sa pangalan, nakakalimutan ko pa itong dalawang to kasi mga wala namang kwenta. No? Banggitin na lang natin, Trillanes, Torre. Shortcutting ko, Titi. Hindi po ako nang babastos, ha? Hindi po kabastusan yun. Initials lang po. Parang initials yan, di ba? Isang Trillanes, T. Isang T. Parang si T1 at saka si T2. Di Titi. Okay? Sige, etong si Titi, hinamon. Itong dalawang Titi. Ang pangit ang pangalan niya. Sige, si T1 at si T2, para ano na lang. Ito si T1 at si Tito, si Trillanes, saka si Torre hinamon. Tandaan po natin, napakatapang na itong dalawang to. Si Trillanes, kala mo laging galit di ba? Makikipaglaban pa ng suntukan doon sa matanda. Sumugod pa yan sa Oakwood. Pero di umano naihi, kaya sumuko. Susugod-sugod, susuko rin pala. Si Torre naman, kinidnap ang dating presidente. Ganyang katatapang yan. Matatapang. Ngayon sila hinahamon. Tingnan po ninyo yung hamon. At ano premyo? Naku, napakalaki. Milyon po ang premyo. Kung hindi duwag tong dalawa, Titi. Pero kung hindi nila kaya yung hamon, ibig sabihin hanggang sat-sat lang. Pakinggan po natin. Kaya maski ano-ano na lang ang tinuturo niya na mga akusasyon. Ito na naman, anong proof niya na yung helicopter and private jet daw ng KOJC ay kay PRRD? Ang proof niya ay ito. Kasi po, pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Kung estudyante. Okay, yan po yan po ang bintang di umano nitong dalawang Titi na ito. Na yung chopper at yung eroplano daw ni Pastor Kibuloy ang may-ari si PRRD. Anong katunayan? Anong proof nila? May picture po ba sila? Meron ba silang video? Meron ba silang hawak na titulo? Meron ba silang hawak na dokumento? Ang katunayan daw nitong Titi na ito ay dahil mas madalas pa daw gumamit ng eroplano at chopper si PRRD kaysa kay Pastor Kibuloy. Pambihira. Kung ganon, kung ganon, ang usapin ng pag-aari, baka ako may-ari ng SMNI. Madalas ako dyan Alaala nyo, last time, araw-araw po ang Banateros sa SMNI. 3 pa lang kami noon. Araw-araw po ang Banateros. Ako, isa ako sa hindi pala absent. Edi ako may-ari ng SMNI dahil madalas ako dyan. Huwag namang, kung ikaw ang gumagamit, ikaw na madalas. Edi, yung CR, kung saan yung holding area doon sa holding area, sa VIP area, kung saan nandoon madalas ang Banateros. Ang may-ari nung CR na yon ay si Banat Bay at saka si Jay Guevara. Bakit? Lagi silang nasa CR walang palya yun. Bago mag-show, magsi-CR yung dalawa, unahan pa.
So, ang may-ari ng CR sa SM-Inay, si Banat Bay tsaka si Jay Guevara. Oh, 'di ba? Kung susundan natin itong ebidensya ni Trillanes, bobo talaga, 'di ba? Ang bobo. Eto si Trillanes, 1,000 isang tanga. Buong bansa bobo na. Nang dahil sa'yo, animal ka. Hmm. ko ito sa law school, I will perhaps tell him, Iho, nakadaan ka ba sa kolehiyo? Opo, nakadaan ka pala, oo. Doon sa philosophy mo, nakadaan ka ba ng logic, iho? Tatanungin ko siya, opo, parang logical fallacy ito. Ang proof mo na si PRRD ang may-ari ng helicopter at saka eroplano kasi according to you, ay mas madalas pa siyang gumagamit kaysa sa true owner. Meron ka bang ebidensya, iho, na ang true owner ay si Pastor Apulo si Kibuloy? Oh, meron ka bang ano dyan? Yun ang ebidensya. Meron ka bang video? Meron ka bang testimonial evidence na mag-prove talaga? You will prove the causal link between your allegation and your this accusation. Yun nga problema. Ha? Dalawang uniform men, di umano itong dalawa. Hindi abogado eh. Kaya nga sila titi. Oo, tanga. Di ba? Mabihirang logic yun. Tama naman sinasabi ni Attorney Torion. Yun po ang kinakailangan, iho. Kaya sunod, bago ka mag-attend na aking klase, review ka muna ng logic, ha? Review ka muna para magkaintindihan tayo. At isa pa, attorney, yung sabi na ang KOGC daw walang kapasiting bumili ng mga gamit na yun. Matanong nga kita, Tore, ano pala ang mga parameters mo at basehanan mo sa isang tao, isang agency or isang entity na may kapasidad siyang ganyan. Ano ang parameters na ginamit mo? At sino kang sa amin na wala kaming capacity? Huwag mo kaming ipantay sa standard mo. Kung ang standard mo ganon, huwag mo kaming ipantay doon, kayo ni Trillanes. Nagkasundo pa yung dalawa. Alam mo, kumpleto na kayo? Isama nyo si Gadon. Bagay sa inyong dalawa. Titi plus Gadon. Ay, patayin na. Matindi. Pero si Banat Nay. Hello, ma'am. Banat Nay. Naku. Ma-relax ngayon si Banat Nay, ha? Kaya nga binansagang Banat Nay na yan, eh. Talagang matindi rin bumakbak yan, Pero kalmado lang siya ngayon. Yun lang ko. Ano ang basehanan mo? Yun lang? Kung tanongin din kita, wala kang kapasiting bumili ng bahay doon sa ganyan, ha? Magkababayan tayo. Ma-accept mo ba yon? Hindi ko man alam kung may tinago ka ba dyan o nakahukay ka ba ng ginto kaya hindi kita maaling akusahan na wala kang capacity na bumili ng bahay. Kaya wag mo kaming akusahan din na wala kaming capacity bumili ng ganito, ganyan. Alam nyo, na-underestimate nyo ang SM-Inay. Obviously, hindi nyo kilala ang SM-Inay. Obviously, hindi nyo kilala ang KOJC. Kaya ginaganyan ninyo, no? Kaya na-underestimate ninyo, kaya sa tingin ninyo walang capacity ang KOJC bumili. Alam nyo po, ang dami ko nang napuntahang bansa. Japan, Hong Kong. Tumawid pa kami sa Macau. Nag-US ako. Hawaii. Ang Hawaii naman is US. So, nag-Hawaii din ako, nag-New York ako, nag-LA ako, San Diego, New York, kung saan-saan. Ano pa ba? Mga napuntahan ko. Alam nyo po, lahat po yan may KOJC. Kaya nga ngayon, kung meron akong gusto kong magbakasyon, kahit saan sa mundo, panatag ako Bakit? Alam ko may KOJC. Pwede akong pwede akong magbakasyon. Anong pong punto natin? Napakalaki po ng KOJC. Ang KOJC hindi lang po pang Davao.
Ang KOJC hindi lang po pang Pilipinas. Guaranteed po yun. Kung ayaw nyong maniwala, tingnan nyo Facebook ko. Kung nasaan ako, may pictures ako ng mga taga KOJC. Huwag kayong tatanga-tanga. Ha? So, malawak po ang KOJC. Tapos sasabihin ninyo, walang kakayanan. Tapos walang pambili. Tapos kay PRRD. Bakit nyo sinisilip ang yaman ng simbahan? That is harassment. May separation of church and state tayo. Tatandaan po natin, hindi politiko si Pastor Kibuloy. Para silipin ninyo. Pambihira kayo. Gusto nyo sinilip ninyo yung bank account. Pati BIR nung kay BP Sara na bawal. Ngayon naman, ang gusto nyong silipin si Pastor Kibuloy, excuse me po, gusto nyong silipin ng KOJC. Walang kakayanan. Excuse me po, meron po silang kakayanan. Ha? At wala kayong karapatang silipin. Hindi ito politiko. Hindi ito pera ng taong bayan. Hindi katulad mo, Trillanes, ang nagpapasahod sa'yo ay pera ng taong bayan. Hindi katulad mo, Torre, na ang nagpapasahod sa'yo, pera ng taong bayan. Hindi po kidnapper si Pastor Kibuloy katulad ninyo. Kaya ang tawag nung, ano bang ginawa nyo kay PRRD? Di kidnapping yon. Tapos sisilipin niyo private. Halimbawa, sisilipin niyo yung sa akin. Tapos pagbibintangan ninyo ko, yung yaman ko dahil kay PRRD. Tanga kayo. Tapos ang ebidensya nyo, ganun-ganun lang. Bastos talaga itong mga to. Alam nyo, huwag tayong papaloko dito sa mga to ha. Kasi ginagawa lang nilang trap yan eh. Pinaingay nila yung kay Jason sa pinaiingay nila ito ngayon sa KOJC para mapagtakpan yung maleta. Huwag po tayong papaligaw. This is a lie. Pati hindi mo matawag, anti-Claire, na mga fake news peddler yung mga yan. O sige, nahamon. Patunayan ninyo. Kung hindi kayo bakla, kung hindi kayo duwag, patunayan ninyo. Kasi kung hindi, puro lang kayo satsat. Alam nyo, eto lang. Kung hindi kayang patunayan ni Trillanes yan, malamang-lamang, I'm totally confident na lahat po ng pinipresentang chismis ni Trillanes, peke. So patunayan mo yan, Trillanes. Dahil ikaw ang nagpasabog dun sa mga bank accounts, pag hindi mo napatunayan itong sa KOJC, peke din yan. Yung kay Madriaga, ikaw nagpalabas, peke din yan. Lahat ng pinapalabas mo, peke. Pag ang tao, peke sa simula, peke lahat yan. Ano ka? Tingnan natin ang tapang mo. Alam mo, ang style nitong gobyerno na to, gipitin ng KOJC. Unang-una pa lang, ginipit ang KOJC, animal kayo. Ginipit nyo SMNI. Nag-16-day, kayo doon. Pinasok ninyo ang KOJC, binabastos nyo ang reliyon, ang kanilang bahay-sambahan. Anong excuse nyo doon? At ang balita ko, iisa-isahin pa ang SMNI. Inuna lang si Ka Eric tsaka si Jason Sa. May nababalitaan kami ha, isusunod ang Banateros. Makaloko-loko talaga itong mga to. Mali ka dyan. Wrong. Ma'am Nel, Former general, wrong ka. meron akong speculation, bakit ganun yung kanya. Kasi kung na-meet niya yung mga KOJC members kasi, masyadong humble. Oo. Siguro yung kanyang specification o kanyang requirement, dapat hambugiro ka, dapat hoti ka, at showy ka para ma-prove na may capacity ka. Pero pwede ako magkamali nun, ha? Opinion ko lang yon.
Hindi, may punto si ano, humble talaga ang mga taga KOJC. Pero 'pag ang isang tao nagyabang ng yaman, asahan ninyo fake millionaire. 'Yan ang ano ko, eh, 'yan ang aking makikita mo ang totoong mayaman, hindi yan mayabang, hindi yan nagsasalita, hindi yan nagso-show off, hindi niya pinapakita yung yaman niya sa Facebook, 'di ba? Gano'n kasi humble lang ang KOJC, so akala nila walang kakayanan. Ikaw ba naman, 'di ba? Katangian nitong dalawang 'to. Ang tagal na po ng KOJC, international pa, pambihira. Pwede ako magkamali, no? Pero siguro yun ang kanyang parameter na may capacity ka. Attorney, may nagtatanong dito. Ano pong mangyayari sakali, attorney, kung after ng 2 linggo na palugit ninyo ay walang maibigay na ebidensya sina Trillanes at Torres sa kanilang mga akusasyon? Well, that is a decision, no, to be made by KOJC officers. And nandito naman sila, ma'am, ngayon. Perhaps lang. I could not speculate for them. But perhaps, baka may kaso talaga. Yun po. Hindi natin sila masisingil, no? Pababayaran after 2 weeks kung hindi nila maano. Kasi wala silang pinirmahan. Ang atin ng salita dito, kayo salita din dyan. Ang maganda dyan, punta kayo dito, pirmahan tayo. After 2 weeks, ibigay ninyo. Sige, pasanin ninyong helicopter at saka aeroplano, inyo na. Di ba? As simple as that. Wala niyo yung sat-sat dito, sat-sat doon. Para tayong mga bakla niyan. Nako, sino yung titi? Bakla yung titi. Nako, titi talaga. Hindi po bastos yun. Si Trillanes at Torre yun, si Tiwan at si Tito. Parang bakla, Ma'am Nel. Oo, di ba? Sat-sat dito, sat-sat doon. Anong makukuha mo doon? Di, papel, punta kayo dito, pirmahan tayo. Sige yan. I-produce nyo in 2 weeks time. Kasi kayo, kung makabitiw kayo ng salita ninyo, wagas. Ilang segundo, ilang minuto, naku, ang dami ninyong nagawang script. Ngayon dito tayo, sige, pirma tayo. After 2 weeks, bigay nyo ang lahat ng mga legal ha, ng mga dokumento na totoo ha, hindi fabricated. Bigay nyo sa amin, punta kayo doon, pasanin ninyong aeroplano at saka chopper, inyo lahat. So yon, pirma tayo dito. After 2 weeks, pag hindi nyo ibigay, hahanapin namin kayo, punta kayo doon. Be a man or a gentleman, sundin ninyo ang pinag-usapan natin at pinirmahan natin. Yun! Di ba, former general? Yun ang tama. Kung ako hindi nagkakamali, ito po ang hamon dyan. Okay? Kasi sabi, patunayan nyo in 2 weeks. Yung inyong binibintang. Pero, pirmahan tayo. Kasi hindi pwedeng saysay-salaysay lang. Di ba? So, patunayan ninyo. Punta kayo dito, pirmahan tayo. Eto hamon. Kung hindi kayo bakla. Kayong dalawa. Kayong titi. Kung hindi kayo bakla, pirmahan, may nakita kayo, napatunayan ninyo na ang may-ari nung chopper tsaka aeroplano, nung private jet, ay si PRRD, sa inyo na. Kung tama ako ng pagkakaintindi sa hamon, sa inyo na yan. Merong dokumento ha. Hindi laway ni Trillanes. Yung laway ni Trillanes, panis. Pag hindi lumaban si Trillanes, lahat na lang ng ipinakita niyang proof at mga pinagdadadakdak niya dyan, peke. Bakit? Ibig sabihin, si Trillanes hanggang dakdak lang. Pagdating sa dokumento, pagdating sa proof, tingnan nyo yung 18 Marines, ang daming pictures, kaliwat kanan. Ganon. May dokumento. Diba? Dapat pagdating nyo nga doon, pag nagbintang ka, may dokumento ka, eto proof, Ngayon, pagka hindi, kung tama ako ng pagkakaintindi ha, lilinisin nyo yung mga chopper tsaka private jet ng dila ninyo. Linisin nyo yung buong yun. Di ba? Fair enough. Ang tanong kung lalaban kayo. Kasi kung hindi kayo lalaban, ay bakla nga.
Bakla, hanggang salita lang. Tsaka dito, attorney, may nagtatanong, di ba dapat daw po pag totoong may ebidensya, diretso na sa konkretong dokumento at wag daw mag-rely sa teorya lang, Attorney Torion. Ano masasabi mo doon, sir? Oo, tamang-tama yan. Kasi kung may ebidensya, sabi nga niya, ang na-uncover namin, dapat sa interview, dala na niya. Pareho nito. Meron Opo. ako mga papeles. Dala-dala na. Ito yung aming ebidensya. Meron dito, picture ito. Nagbigay ng pera. Ang daming pera. Si Presidente Duterte doon sa KOJC officer. Baka si Ma'am Nilida yun. Yan, binigay kay Ma'am Nilida yung pera. May video rin, nagpapakita talaga na si Presidente Duterte nagpera. Tapos nagka-agree sila na ipangalan lang sa KOJC. May Yun trail ang paper, ebidensya. attorney. May trail paper. May trail paper Oo. talaga. Kasi kung magbili ka kasi ng eroplano, hindi rin yan dali-dali. They will also check whether or not you really have the capacity. Tapos ang iba pa nga yan, hindi talaga cash ang ina-accept. Dapat money transfer yan. Di kung meron kang money transfer, pakita mo. So kung meron nga talagang proof na kay PRRD yan, dapat sa interview pa lang, pinakita na niya. Ang problema hanggang ngayon, wala eh. At saka, ang duda ko, wala Hanggang salita lang to eh. Hanggang salita lang yan si Trillanes. talaga siyang ebidensya. Basahin lang natin, attorney. Pag hindi na ibigay within 2 weeks, dilaan talaga ninyo doon ang chopper at ang eroplano. Linisin ninyo ang buong hangar doon hanggang sa labas. Kung bakla yan, hindi. Kung totoo lang, kung totoong bakla yan, gusto nila yan dila-dila. Yan ang hamon, yan ang hamon. Pero eto masasabi ko sa inyo. Eto hindi ko pinagtatanggol ang KOJC. Ang KOJC po ay hindi ko kareliyon. Marami nga napagbibintangan akong dyan ako. Hindi po ako taga KOJC. Yung mga kakilala ko, alam kung saan ako church belong. Pero isa sa masasabi ko, napakatino ng mga taga KOJC. Hindi to sa binubuhat sila. At sisiguraduhin ko, I'm very, very confident, 1,000,000% na ang pera ng KOJC, yung private jet na yan, ay hindi galing kay PRRD. Yung chopper na yan. Naku. Ito po kasi, ako po ay isang, dun sa mga hindi na, observant ako, tahimik lang ako sa gilid. Pero I observe people. Hindi ako mabobola. Oo lang ako ng oo. Pero pag nakakita ako ng taliwas doon sa sinasabi, hindi mo ako mapagsasalita. Sa akin tol, isa ako sa Banateros Vloggers tol eh. Oo nga, isa sa mga Banateros vloggers. Kasi 'di ba Banateros Brothers, kami yon. Sila Banateros Vloggers. Yan, alam nyo na kasi fake news daw ako eh. May nag-comment kasi sa video natin tol, fake news daw ako. AI lang yung kasama mo, hindi yan si Jay Guevara, sabi nga nun. Yan kitang-kita nyo yun Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan.